Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Kuya Bor ng Creepy Tambayan, ang tagapagsalaysay ng mga kwentong hahawi sa dilim ng gabi at magpapakilabot sa iyong balat. Ngayong gabi, may isang kwento tayong hatid mula sa isang bagong lipat na mag-asawa. Ang gabi ng kanilang pagdating ay simula rin ng isang bangungot. Kaya bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa Creepy Tambayan. Ngayon, huminga ka ng malalim at sumama sa akin sa isang gabing hindi na muling gugustuhing balikan. Ang kaluskos ng unang gabi. Bagong kasal sina Marlon at Grace, parehong nasa late 20s. Matapos ang ilang taong pagtatrabaho sa Maynila, nagdesisyon silang lumipat sa isang lumang bahay sa probinsya ng Quezon, malayo sa ingay ng lungsod, at perpekto raw para magsimula ng pamilya. Ang bahay, bagamat luma, ay malinis at maaliwalas. Malawak ang bakuran at tanaw mula sa bintana ang kakahuyan sa di kalayuan. Pero may kakaibang pakiramdam si Grace habang tinatanaw ang bahay sa unang pagkakataon. Parang may nakasilip sa lumang bintana sa itaas. Siguro, baka dahil lang sa pagod, sabi niya sa sarili. Unang gabi nila sa bahay. Tahimik ang paligid at ang tunog lang na maririnig ay ang kuliglig sa labas. Nakahiga na silang mag-asawa pero si Grace ay hindi mapakali. Kaluskos. May narinig si Marlon mula sa bubong. Tumigil siya sa paggalaw at sininyasan si Grace na huwag kumilos. Kaluskos ulit, mas malakas. Parang paa ng tao na dahan-dahang naglalakad. Hindi daga, hindi pusa, hindi ibon, mabigat ang tunog, mabagal. Para bang sinusuyod ang bawat sulok ng bubong. Tumayo si Marlon. Kinuha ang flashlight at sumilip sa labas. Walang tao, walang anino. Ngunit habang pinipilit niyang hanapin ang pinagmumulan, narinig nila pareho na parang may gumapang pababa sa gilid ng pader. Muling bumalik si Marlon sa kama. Siguro hangin lang yon. Ngunit hindi pa man sila nakakapikit. May lumamig. Biglang parang bumaba ang temperatura ng kwarto. Napatakip si Grace sa kanyang mga braso. Kinilabutan siya at sa pagitan nila, may biglang kumilos. Para bang may humiga sa gitna nila. Hindi lang basta presensya, kundi may bigat, may init, may lalim ang paghinga. Hindi sila makagalaw, parang may humawak sa balikat ni Grace. Si Marlon naman parang pinipigilan ang hininga. Takot na takot. Tinitigan nila ang isa't isa sa dilim, ngunit pareho silang natigilan dahil may isa pang mukha sa gitna nila. Isang mukhang kulay abo, walang mata, pero may nakangising labi. Sa wakas, bulong nito. May nakatulog ulit dito. Kinabukasan, tinungo nila ang matandang caretaker ng bahay, si Aling Sela. Nang marinig nito ang sinabi nila, ay agad itong natahimik. Hindi pa ba sinasabi sa inyo? Tanong ni Aling Sela, sabay tingin sa lupa. 10 taon na mula nang may huling tumira dyan. Laging sa unang gabi may naririnig na kaluskos. Tapos may humihiga raw sa kama. Lahat ng nag-try tumira dyan, hindi na bumalik sa pangalawang gabi. Nang gabing iyon, hindi na sila natulog sa bahay. Umalis sila kinaumagahan. Pero habang lumalayo ang sasakyan nila, narinig ni Grace ang kaluskos ulit sa likod. Sa likod mismo ng upuan nila sa kotse. Hanggang ngayon, ang bahay ay nakatayo pa rin. Tahimik, malinis, maaliwalas, at laging may naghihintay sa unang gabi. At dyan nagwawakas ang ating kwento ngayong gabi, Katambay. Kung ikaw ay kinilabutan, nabitin, or napatingin sa likod mo habang nakikinig. Ibig sabihin, nakuha ka na ng gabi. I-like mo na ang video at i-share sa mga kaibigan mong matapang din. O kahit yung mahilig matakot sa sarili nilang anino, gusto mong ma-shoutout sa susunod na episode? Mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Oo, binabasa naming lahat, kahit yung medyo nakakatakot. At kung meron kang sarili mong kwento ng kababalaghan, ipadala mo na sa tambayancreepy@gmail.com. Baka ikaw na ang susunod na tampok sa ating gabing puno ng hiwaga. Hanggang sa muli nating pagkikita, mag-ingat ka lagi at huwag mong hayaang maiwang bukas ang pinto. Paalam, Katambay, at tandaan mo,
Hindi lahat ng aninong gumagalaw ay guni-guni lang.